Ang Liwanag. Kwento ni L.A. Daloos. Guhit ni Rachel Batitslaong. Ano yun? Napakukurap-kurap ang aking mga mata. Napakagalaw-galaw din ang aking katawan. May naririnig din akong nagsasalita. Ano kayang sinasabi niya? Nasa na kayo, kuya at ate? Malapit ko na kayong makita. Ano naman yun? Hindi ko masyado mabuksan ang mga mata ko. Hello, Mira. Mukhang nasisilaw ka pa sa liwanag. Hindi mo mabuksan ang mga mata mo. Liwanag daw, sabi ni Inay. Liwanag pala ang tawag doon. Ang tindi ng liwanag. Mainit din sa balat. Ano kaya yun? Hello, Mira. Masarap ba sa balat mo ang sikat ng araw? Sige, ipikit mo lang ang iyong mga mata para maprotektahan yan at hindi masilaw. Makukulay ang liwanag. May liwanag din sa cake. Ano kaya yun? Mira, hipan mo na ang apoy sa kandila. Ilayo mo lang ng konti ang iyong muka para di ka mapaso. Huwag mo ring hahawakan. Kuya, ang sarap ng amoy. Ang dami ring liwanag doon. Ano kaya yun? Nag-iihaw sila ng ulam gamit ang uling. Gumawa rin sila ng liwanag gamit ang kahoy at apoy. Pwede tayong mag-init ng pagkain doon. Aha! May liwanag din sa tubig at sa langit. Ano kaya yun? Sobrang liliit na organismo yan na naglalabas ng ilaw katulad ng mga alitaptap na lumilipad. Mula naman sa buwan at mga bituin ang nakikita mong liwanag sa langit. Aha! Parang si Inay din. Sabi ni teacher, siya ang ilaw ng tahanan. Tama ka dyan, kuya. Sobrang liwanag ng ating tahanan dahil sa ilaw ng pagmamahal at pag-aalaga sa atin ni Inay. Ilaw din ng tahanan si Itay. Nung napundi ang ilaw natin, siya ang nagpalit ng bumbilya. Tagapag-ilaw ng bahay ang tawag doon. Di lang tagapag-ilaw ng bahay natin si Itay. Siya rin ang tagapag-ilaw ng buong komunidad. Ang galing naman! Ang dami palang pwedeng maging ilaw o liwanag. Tara, puntahan natin si Itay. Inaayos niya ang poste ng ilaw sa kalsada. Go, Itay! Kayang-kaya mo pong ayusin yan. Ingat po kayo!